Malupit siya! Ver ang Pipik. Nasabi nila ang kapangyarihan ay nagmumula sa laki hanggang sa dumating si Naoya Inoue, isang lalaking mas maliit kaysa sa kanyang mga kalaban. Ngunit may mga suntok na napakalakas na kahit ang mga higante ay hindi makakatagal. Isang minuto na lang ang natitira. Umatras siya sa lubid agad. Pinabahan ng suntok. Naghahanap ng tiyempo para magpapawala ng kanan at kaliwang suntok. Ang referee. Makikita mo kung paano winasak ni Inoue ang mga boksingerong mas malalaki sa kanya at kung bakit sinasabi ng marami na mas malakas pa siyang sumuntok kaysa kay Tyson sa kanyang timbang. Nakita kong dumiretso ka doon at dito, handa na ni Inoue na atakihin siya sa katawan. Oo, ayan na. Si Jamie McDonnell ay hawak ang WBA Bantamweight title sa loob ng 4 na taon. 6 na depensa. Natalo niya si Tomoki Kameda ng 2 beses sa Japan. Sa taas na 1.78 metro, namumukod tangi siya kumpara sa karamihan ng mga bantamweight. Bago ang laban nila noong Mayo 25, 2018 sa Tokyo, sigurado si McDonnell na kaya niyang talunin siya. Oo, magaling siya, pero kaya ko siyang talunin. At pagkatapos, tudurugin ko siya. Alam kong kaya ko. Tumagal lang ng 112 segundo ang laban. Agad na lumapit si Inoue, tumama ng kaliwang hook sa unang minuto, at pagkatapos ay isang malakas na kaliwa sa katawan na nagpabagsak kay McDonnell sa lona. Bumanggun siya, pero hindi na sana niya ginawa. Nagpakawana si Inoue ng 9 na sunod-sunod na suntok na tuluyang sumira sa kanyang kumpiyansa. para ibaser lahat sa jab. Sinusubukang pakawalan ang kanang kamao. Sinusubukan din agad ang kaliwa sa katawan sa umpisa pa lang. Delikadong suntok yan. Matras siya pabalik sa lubid sa ngayon. Parang tumama ang kaliwang kamao kay McDonnell. Sa itaas ng ulo, halos sa tuktok ng ulo. At parang medyo nanginginig ang mga binti niya dito. 1 minuto at kalahati na ang lumipas sa unang round nang bumagsak si McDonnell dahil sa kaliwang suntok. 1 minuto na lang, umatras agad siya sa lupid sa bagong paraan at sinusubukang umatake gamit ang kanang kamao, kaliwang kamao kay McDonnell na iligtas niya ulit sa lubid at si Luis Papon ang referee. Sinabi ni McDonnell kalaunan na hindi pa siya nakaramdam ng ganoong lakas. Ang lalaking nagplano na talunin ng halimaw ay hindi tumagal ng 2 minuto. Pero kahit papaano, napanood niya si Inoue sa video. Pinag-aralan siya ng sumunod na boksingero sa loob ng ilang buwan at kahit ganon, hindi pa rin siya namangha. Si Antonio Nieves ay 2 beses na naging olimpiko para sa Estados Unidos. Mabilis ang mga kamay, magaling na kaliwete. Napanood niya lahat ng laban ni Inoue na kaya niyang mahanap bilang paghahanda sa kanilang laban noong Setyembre 2017 sa StubHub Center sa California. Ang unang laban ni Inoue sa Estados Unidos. Maraming gustong sabihin si Nieves, naniniwala siyang siya ang magwawagi. Magagawa namin samantalahin ang pagkakataon para mailayo siya sa laro niya at iyon ang magdadala sa amin sa tagumpay. Narito na ang hamon, tinanggap namin ito at pagdating ng Sabado, gagamitin namin ito sa aming kalamangan. At ang totoo niyan, matagal mo nang pinag-aaralan ng taong ito. Sa loob ng 5 rounds, nakaligtas si Nieves sa pamamagitan ng paggalaw. At talagang inisip niyang may pagkakataon siya. Pero sa ika-5 round, binigyan siya ni Naoya ng matitinding suntok sa katawan na siyang tuluyang nagpabigay kay Nieves. Mga nakakita sa kanya sa malayong Wales. Maayos talaga ang pundasyon niya at malakas talaga siya. Hindi ko lang alam kung kaya niyang ilipat ang lakas na yon sa aktual na laban. Alam mo, Yung paangat na boksingero, susubok na sa mas mataas na antas. Mananatili itong nakaset, pipindutin ko ito. Magpapakawala siya ng jab, magpapakawala siya ng lead right. Aakitin niya si Nieves sa isang palitan kung saan hindi na niya kailangang subukang buksan ang depensa ni Nieves. Nakita mo yon, dumiretso siya doon. At dito, si Inoue ay handa na siyang atakihin sa katawan. Oo, ayan na. Pagkatapos ng ika-6, itinigil ng kampo ni Nieves ang bugbog. Nagsalaita si Nieves na parang nabasa na niya si Inoue. Pero si Inoue ay nagpapahiya na ng mga kumpiyansang kampeon bago pa man siya napansin ng iba. Si Juan Carlos Payano ay 2 beses na Olympian, isang dating kampeon ng WWE na tinalo na ang mga elite na boksingero. Bagong quarterfinals ng World Boxing Super Series noong ika-7 ng Oktubre 2018 sa Yokohama, Hapon, sinabi ni Payano sa mga mamamahayag kung ano mismo ang kinakailangan para talunin siya. Hindi ako babagsak dahil malakas sumuntok si Naoya Inoue, sabi ni Payano. Kailangan mo akong patayin para matalo ako. Simula nang tumunog ang kampana, si Inoue na ang namayani. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng jab at isang diretsyong kanan na tumama ng malinis sa baba ni Payano. Iyon na ang katapusan para sa Dominikano. Hindi man nang naalala ni Payano na tinamaan siya, pero ang susunod na boksingero sa listang ito ay naalalang lahat. Hanggang sa sandaling hindi na niya ito maalala. Dumating si Emmanuel Rodriguez sa semifinal ng WWSS
bilang walang talong kampeon ng IBF Bantamweight. 19 na panalo, walang talo. Ang ipinagmamalaki ng Puerto Rico, isang boksingero na nag-ensayo sa Cuba partikular para maghanda sa pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Noong ika-18 ng Mayo, 2019, sa Glasgow, Escocia, hinarap ni Rodriguez ang lalaking inaasahan ng lahat na mananalo sa torneo. Pero hindi nagpadaig si Rodriguez. Alam kong makakalaban ko ang isang taong itinuturing na pinakamahusay ng mga mamamahayag at mga tagahanga, sabi ni Rodriguez bago ang laban. Patahimikin natin ang ilan dyan. Sa ika-18 ng Mayo, mananatili pa rin akong kampeon ng mundo. Maganda ang naging simula ni Rodriguez. Dumidin siya sa unang round ng walang takot, tumama ng mga suntok at ginawang kompetitibo ang laban. Sa loob ng halos 3 minuto, parang may pag-asa siya. Si Inoue sa simula pa lang taklo sa sarili niyang palitan ng suntok sa unang round na nagbukas ng pinto sa isang matapang na laban. Ang unang ikatong bahagi ay naging magandang simula. Inaasahan na sa paghahanda para sa laban, walang kaba. Pagkatapos nagsimula ang ikalawang round at ipinakita ni Naoya Inoue kung bakit siya tinatawag na halimaw. Nagpakawala siya ng suntok sa katawan na nagpatuwad kay Rodriguez. Kaya tumakbo palayo, isa itong nakakatakot na sunod-sunod na suntok at babagsak na naman si Rodriguez. Ito na si Inoue, kailangan niyang tiisin pa ng mas matindi kaysa rito. Bumagon si Rodriguez, pero hindi na sana niya ginawa. Agad siyang pinabagsak ulit ni Inoue. 3 sunod-sunod na knockdown, bawat isa mas malupit kaysa sa Bakit siya nauna. naghihintay? Goriam! Hindi ka paniwala ito para kay Inoue. Pangatlong beses nang bumagsak si Rodriguez. Itinigil ng referee ang laban sa 2 minuto at 20 segundo ng ikalawang round. Si Rodriguez, ang lalaking nangako magpapatahimik, ay hindi makapagsalita. Tatatapos lang siyang matalo sa loob ng wala pang 5 minuto. Ang suntok na yon sa katawan ang nagtapos sa gabi ni Rodriguez. Abril, 2014. Si Naoya Inoue ay 20 taong gulang at may 5 profesional na laban. Si Adrian Hernandez ang kampeon sa mini flyweight ng WBC. 29 na panalo, 7 depensa ng titulo. WBC. Inaasahan ang 29 na taong gulang na veteranong Mexicano ang magtuturo sa bata kung anong mas mataas na antas. Pero noong ika-6 ng Abril, 2014, napilayan sa Tokyo, kabaligtaran ang naging aral. Anong meron sa kuponan ng Hinaliga Liga. Ito, Papa, masyado ng huli para makita ang pagkakaiba, G. Maraming salamat sa panonood ng Wala talaga akong reklamo. 5 round ng pagtatrabaho sa katawan ang nagdaan. Sa ika-6, inihain ang pangunahing putahe. Sa isang matinding palitan, binanata ni Inoue ng isang malakas na suntok ang kampeon na nagpabagsak dito. Gumangon si Hernandez dahil ang mga kampeon ay bumabangon, pero blangko na ang kanyang mga mata. Alam niya yon. Alam niyo ng lahat. Sinaksak niya na kaliwa, Inoue Naoya. Hindi niya pinaparamdam ang bigat, banat lang. Naging kampeon ng mundo si Naoya Inoue sa kanyang ika-6 na profesional na laban, ang pinakamabilis sa kasaysayan ng boxing sa Japan sa loob ng 23 taon. Inaasahan na tuturuan ni Hernandez ng leksyon ng bata. Pero ang susunod na kalaban ay may karanasan mula sa 42 laban. Walang duda, iniisip niyang mas marami siyang alam. Si Kohei Kono ay 2 beses naging kampeon sa Super Mosca ng WBA. Ang kanyang digmaan kay Koki Kameda ay itinuring na laban ng taon. 42 profesional na laban at hindi pa siya natatalo kahit kailan. Bago harapin si Inoue noong Disyembre 30, 2016 sa Tokyo, ang 36 anyos na boksinggero ay naniniwala na ang kanyang karanasan ang magiging lamang niya dahil nalampasan na niya ang mga naunang matitinding laban. Kono Kohe, Ato Samyo. Ano po bang klaseng sitwasyon yon? Hindi? Hindi. Masigit pa kaysa sa karaniwang unang round. Nasa unahan si Gia, Kawano at Inoue Naoya. Si Kawano ang bumalikag kay Inoue Naoya. At ngayon, si Inoue Naoya ay nakasandal sa mga lubid. Kanan ni Kawano! Mula sa simula, tinapatan ni Kono si Inoue at nagpakawala ng mga suntok. Parehong mandirigma ay naglaban ng harap-harapan sa loob ng 5 buong rounds. Sige. Rueno Panciosidrata. Basta't nabasa lang siya. at hindi siya natakot. Sobrang tapang at hindi ako natakot. Hindi nila alam at iyan ang utos na ikonekta natin ito sa bahaging ito. Nasa pagitan na yan, huwag kunin. Ganun nga. Serbesa. Bola. Dalawang bola! Bola! 100! Hindi mo kayang Sige, protektahan totoo ng na. sarili mo. Sa ika-6 na round,
Binigyan siya ni Inoue ng kaliwang hook na nagpabagsak sa kanya. Nakabangon pa si Kono kahit papaano, pero dapat sanay nanatili na lang siya sa sahig. Naamoy ni Inoue ang dugo at tuluyan siyang umatake hanggang mawalan ng malay si Kono. Ako, si Koto Done, ay narito pa rin. Ikaw ang mas maraming ipinapadala ng mga reklamo tungkol sa porno. At hindi... Naririnig ito. Ito ba ang kapayapaang maaaring may tatag? Tumayo na siya! At hindi! Miguel! Suko naman na laro. Loko ka talaga. At walang mananalo. Kami, ang karanasan ay walang ibig sabihin kapag nakikipaglaban ka sa isang halimaw. Ang kumpiyansa ni Kono ay hindi siya nailigtas, pero ang mandirigmang iyon ay naniwala na ang kanyang knockout power ang magpapabago ng laban. Si Orlito Parenas ay may 20 knockout sa kanyang 24 na panalo. Nakagaling lang ng Pilipino sa isang laban para sa isang pansamantalang titulo sa loob ng bansa na naging kontrobersyal at tinuturing na ninakaw. Na yun ay may pagkakataon na siyang hamunin ang katotohanan at ang bagong laban sa Tokyo. Naniwala siya na kaya niyang pahirapan ng kampiyon gamit ang kanyang lakas. Gusto niyang magbigay ng presyon gamit ang suntok. Dapat maging maingat at talagang may posibilidad na mangyari ito. Ayos! 1, 2, 3! Ang laban ay tumagal ng mas mababa sa 2 round at pinabagsak siya ni Noye ng isang beses at pagkatapos ay pinabagsak ulit. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Parenas na tumayo pero hindi niya kinaya. Mabuhay! Maraming salamat! Mabilis. Batsu kaliwa. Isa pang boksingero na malakas sumuntok ang napahiya sa loob ng 2 round. Pero paano kung hindi mo subukang inakaut si Inoue, kundi lamangan siya? Si David Carmona ang mandatory challenger ng WBO, isang matibay na Meksikano na hindi pa natatalo sa 27 laban. Ang plano niya, noong ika-8 ng Mayo 2016 sa Tokyo, ay simple lang. Hilahin si Inoue sa malalim na bahagi ng laban. At nakuha naman niya ang gusto niya, kahit papaano. Kung paano ko siya mapapabagsak, yun ang iniisip ko. Na hindi mananalo. Nandito rin! Oo, yan nga! Abang papasok na tayo sa ikapitong round. Flip! Kaliwa! Sa ikalawang round, nasugatan ni Inoue ang kanyang kanang kamay. Sa loob ng 10 rounds, halos isang kamay lang ang ginamit niya sa pakikipaglaban. Kamay? Ito na sana ang pagkakataon ni Carmona. Pero hindi yun naging hadlang. Kahit na may disbentahe, si Inoue pa rin ang namayani. At sa ika-12 round, pinakawalan niya ang sunod-sunod na suntok kay Carmona na parang bagyong dumaan. Mitsubishi sa gitna! Naipensiw ba? Ito ang halimaw! Inoue! Ito na ba ang knockout sa laban na ito? At isa sa mga gulo ay tinutuglaw! Umulutang na! Ilang round ka? Sinusubukan na niyang tapusin ito! Kaya ako, hindi ko kaya! Kaya ko! Ipapasok ko na, kaya ang finishing blow. Ang laban nito ay para rin sa KO. Nakayanan ni Carmona hanggang marinig ang kampana, pero malinaw ang sinasabi ng scorecards. Nakatagal siya ng 12 rounds laban kay Inoue, pero may ipinakita rin siyang iba pa. Kahit ng halimaw ay may iniindang injury, siya pa rin ang pinakamapanganib sa ring. Ang plano ni Carmona ay tumagal ng mas matagal kaysa sa halimaw, pero hindi niya nagawa. At bago matutunan ng mundo na katakutan si Inoue, sinubukan muna siyang ipahiya ng Japan. Noong ika-2 ng Oktubre, 2012, nagdebu bilang profesional si Inoue laban kay Chris Mayao, isang Pilipinong boksingero na may karanasan. Inasahan ang isang kompetitibong laban, pero ang nangyari ay isang massacre. Hindi malinaw ang pangungusap, pero sa lahat, ang nangyari ay isang matinding laban. Ang nangyari. Hindi pero Nawalang. Sa uli, tumalag short hook ni Inoue ang tumama. Mula sa unang round, ipinakita ni Inoue ang kanyang lakas. Sobrang bilis niya, parang hindi ka panipaniwala. Napakatumpak ng mga tira niya at ang kanyang mga suntok ay parang mga pagsabog sa katawan ni Mayao.
parating na ito. Sa ika-4 na round, isang hook sa atayan nagpatumba sa kanya at napahiga siya sa sahig na namimilipit sa sakit. May bagong halimaw ang Japan sa boxing. Pagkatapos ng kanyang nakakagulat na debut laban kay Chris Onomayao, ipinagpatuloy ni Inoue ang kanyang pag-akyat sa tuktok, nag-ipon ng mga matitinding panalo at pinatunayan na hindi aksidente ang kanyang lakas. Si Omar Narvaez ay hindi lang basta kampeon, siya ang kampeon. Ang Argentinong si Omar Narvaez ay naghawak ng mga titulo ng WBO sa flyweight at super flyweight sa loob ng kabuuang 12 taon. Naidepensa niya ang kanyang mga sinturo ng 27 beses sa 2 kategorya ng timbang. Katumbas ng record ni Julio Cesar Chavez. 2 beses na lumahok sa Olympics. Dalawa? Hindi pa siya natalo kailanman. Isang buhay na alamat sa mga mas mababang dibisyon ng timbang. Noong Disyembre 30, 2014, sa Tokyo si Narvaez na 39 na taong gulang. Taong gulang? Hinarap niya ang isang 21 taong gulang na prospect na si Naoya Inoue. Na umakyat ang 2 kategorya ng timbang para ipaglaban ang titulo ni Narvaez sa super flyweight. Ito pala nga ika-8 laban ni Inoue bilang profesional. Bago. Inaasahan ng lahat na magagamit ni Narvaez ang kanyang karanasan para mapigil ang lakas ng batang challenger. Pero lahat sila ay nagkamali. 2 beses na pinabagsak ni Inoue si Narvaez sa unang round, kahit na nakaligtas ang veterano. Pero hindi na tumutugon ang kanyang mga binti at nawala na ang kanyang timing. Hindi ko lang kung bakit. Hindi ko na rin talaga alam. Hindi. May pakiramdam na parang nabuhay ulit siya. Pero kung may isa pang tira, hindi pa natin alam. Parang nabaligtad ang sitwasyon na yon, ganito na nga. Masyado. Muli, ato! Namatay ako, bata. Nakuha ng Naoya ang down. Hindi ganun katindi ang depensa gaya ng inaasahan. Sa ikalawang round, sinukat ni Inoue si Narvaez at pagkatapos ay nagpakawala ng kaliwang hook sa katawan na nagpabagsak kay Narvaez sa ika-4 at huling pagkakataon. Braukari paranigi, no, e izukari paranige, ari nora karinigno. Mag-subscribe ka sa channel! Sige, hindi ka na makapaghintay. Ang lalaki nakadepensa ng titulo ng 27 beses ay nabilang at hindi na nakatayo. 2 round lang ang inabot para tapusin ang 12 taong paghahari. Pero ang susunod na retador ay hindi man lang umabot ng ganoon kalayo. Bago pa man, patay na at bago niya masakop ang mundo, nagkaroon siya ng lahat ng bagay kasama niya. Si Ryuichi Taguchi ay ang kampeon ng Japan sa light flyweight, isa sa 3 pinakamahusay na contender ng WWWA na kalaunan ay naging Unified World Champion din. Noon, Agosto 25, 2013, sa Sama, Hapon, lumalaban si Inoue sa kanyang ika-4 na professional na laban. Samantalang si Taguchi ay may 18 panalo na inasahan na ito ang magiging unang tunay na pagsubok para sa batang may potensyal. Siyempre, alam nila yon. Pandaigdigang kampeonato. Tinansa niya ito, si Naoya Inoue ito. Ang kanang uppercut dito, ang depensa niyang balanse at si Mainderu. Sa loob ng 10 rounds, ipinakita ni Inoue ang mga unang sulyap ng halimaw na kahahantungan niya. Nilampasan niya ang veterano, kinontrol ang distansya, ipinakita ang pagiging mature na higit pa sa kanyang edad, at nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision. At salamat! Anggot. Natitira na lang ay 30 segundo. Tumano na tayo. Ngayon, ang unang depensa ng titulo. Pinakamalakas na kalaban niya hanggang ngayon, si Inoue. Mula dito, si Inoue. Naoya, ano ang mahalagang punto para sa kanya? Nabighani ako sa tindig niya ngayon. Ay, napakaganda. Si Inoue ba ang lalabas? O si Inoue ba ang lalabas? Inder sa kanan, si Inoue sa kanan. Kaliwang uppercut, tinutulak niya par. Ito ang laban para sa titulo. Napanalunan ni Inoue ang titulong Hapones sa kanyang ika-4 na laban na ipinantay ang record na tumagal ng 23 taon. Nakikilala na ang halimaw. Hindi pa alam ng mundo, ito ang ginagawa ni Naoya Inoue. Hindi lang niya tinalo ang mga boksingero, pinapaisip pa niya sila sa lahat ng pinaniniwalaan nila tungkol sa kanilang sarili. Ang resume ng halimaw ay hindi lang basta panalo.
Isa itong sementero ng kumpiyansa, isang koleksyon ng mga napahiya na ego, at isang babala para sa sinumang nag-iisip na kaya siyang talunin.